For your finals activity 4, we will create elevation views out of your SketchUp models. And just like what you're seeing on my PDF, which is in our Canvas also, dapat kompleto lahat ng mga horizontal lines or level lines, leader lines, the dimensions, the building outlines, and the grid lines, even the section line. Okay, tapos for our activity 5, you will create also sections, building sections complete with the said annotations earlier. So all of this are based on SketchUp 3D and we will do it in a moment. Sakto may nag-iwan ng SketchUp file sa Comlab na Humble. So gamitin natin yung kanyang 3D para i-demonstrate paano to gagamitin to how to use this as your building elevation and building section. Okay? Ang necessary dito is first, syempre kung marami na kayong component at nailagay naman yan dito, for example, may trees na tayo dito sa mga cars, if ever na meron kayong nilagay, and people, yan. Pag nailagay niyo na siya dito, non-purgeable na yon. Okay? Tapos, pagka meron kayong mga na-download or niload dito, pero hindi naman ninyo siya ginamit, purgeable yon. So, pagka ganun, ang pwede natin gawin is use this window menu here. Then, sa model info, click natin. Okay, model info. Then, statistics. Then, makikita niyo dito yung purge unused saka fix problems. Okay? So, use this kapag tapos na yung 3D model ninyo. Yan. Or, kapag nakaramdam na kayo na sobrang bagal na ng performance ng PC ninyo or ng SketchUp dahil sa dami ng components, use this. Okay? Purge unused, i-delete nyo yung mga hindi mo ginagamit na component. Fix problems kapag may problema yung mga component and other 3D objects. Okay, pag nagawa na ninyo yan, next na gagawin ninyo is make sure na meron kayong ganitong mga icons sa inyong menu. So, these are views icons. So, right-click mo lang yung itong menu or parang pinaka-ribbon panel niya. Tapos, kailangan naka-check itong views. Okay? So, pag naka-uncheck yan, hindi siya makikita. So, click ko yung views. Ayan, tapos nandito siya. Usually yan, nagiging floating muna yan. Okay? So, i-deduct natin siya by dragging this into this part. So, bahala kayo kung paano yung itsura ng mga menu toolbars niyo dito sa taas. So, pang pinaka-ribbon panels natin. So, ako dito lang siya para madali kong makita. So, nandito yung mga views tulad ng ISO, top, front, right, left, back, and bottom. So, itong apat na ito yung gagamitin natin for elevation. Okay? So, ito yung front elevation natin. So, let's try this. Ayan. So, ito yung front elevation. Now, the problem with this view is nakikita pa din itong mga perimeter wall sa harapan. The purpose of the building elevation, the front elevation, is to show the elements of the front part of your edifice. So, kailangan nakikita ito. For example, yung mga windows and doors na nandito. Now, natatakpan siya ng perimeter wall. So, make sure na pwede nyo itong i-hide using component or using tags or yung mga layers niya. Okay? So, itong sample 3D natin, so hindi pa siya naka-separate, no? Kasama siya sa perimeter wall lahat. So, ang gagawin ko muna, yan, gawin ko muna siya ng separate na component para madali ko siyang ma-i-edit. So, select ko siya from this view. Iangat ko lang konti para di ko tamaan yung nasa likod na perimeter walls. So, select ko here. Tapos right click. Make group. Tapos, yan din gawin ko dito. Yan, para maingatan natin. Make sure lang na tayo nasa loob ng component, no? Yan. Kasi pagka ginagawa ko yung ganon, nag-drag select ako, tapos hindi naka-component,
pati itong likod makukuha natin. So, right click. Wait lang. Ayan. Make group. Okay. So, pag naging group na itong mga to, oops, di pala siya naging group. Explode ko muna. Yan. So, naging group na itong dalawang part ng perimeter ball. So, siselect ko sila. Tapos, hide. Ayan. Pag na-hide natin siya, pwede natin itong gawan ng front elevation. So, click ko itong front. Let's click. Ayan. So, pwede natin itong i-export as 2D. Kasi kita na lahat ng mga facade natin. Pati itong nasa ilalim. Okay lang yan. Okay? Tapos, ayusin na lang natin yung kanyang layer doon sa AutoCAD. So, paano to i-export? File. Tapos, export. Export, tapos 2D graphic. 2D graphic. Okay, tapos ipangalan muna natin dito front. Front 11. Tapos, make sure na ang type natin is DWG. Kasi ang default dito is JPEG. Pag JPEG, picture lang yan. Kailangan natin ay magiging DWG file siya. Then, options muna tayo. Sa option, anong AutoCAD version ba meron kayo? Redis 12, ito yung pinakaluma na pwede niyang i-save as. Since bago naman sa atin, pwede naman 2018 gamitin natin. Okay, tapos full scale. Full scale. Tapos yung export polylines with width. Yan. Pwedeng ito yung gamitin natin. Pwede kayong mag-automatic para yung mga pinakamalapit na mga projections sa ating viewpoint is mas makapal. Okay? Pero, babaguhin mo din naman yung mga layer doon. Pwedeng hindi kayo naka-automatic, pwedeng naka-automatic yan. Tapos, section line, mamaya natin maayos pa yan. So, okay na natin to. Okay, tapos, export. Wait nyo lang saglit. Tapos, may dialog box dito na lilitaw. Yan. Okay lang natin. Then, let's check our sa desktop ko kasi sinave, no? Pero sa inyo, i-save nyo lang siya sa activity folder ninyo. So, front 11. Continue. Ayan. So, ito na yung front elevation natin. Now, what I want you to do is, para hindi na tayo gagawa na naman tayo ng mga layers, no? Kasi yung layers dito, these are from SketchUp. Okay, so hindi ito yung gagamitin natin. Ilipat natin siya sa template natin. So, pakibuksan yung major plate ninyo na ginagawa, yung latest na major plate yung ginagawa ninyo. Tapos, delete ko lang itong example na to. Yan. Yung front 11 natin kanina, select natin to. Tapos, Control-C para makopy. Lipat kayo dun sa major plate. Ayan. Tapos, Control-V. Ayan. Diba? So, pag nilagay natin to dito, halos kapantay na siya. Ayan. Pero lalagay natin siya sa medyo malayo. Ayan. Okay. Now, from here, you can work it out na kung ano yung mga kulang niya. Like those,
mga grid lines, yung mga horizontal level lines, yung mga ginatong leader lines, yan. The dimensions, the uh, the others, no? Yan. Ngayon, ang kulang kasi dito sa naging problem sa inyo sa DT2 na binigay is paano nyo enhance pa yung mga line weights. Okay? So, meron ako binigay na example. So, ito, sa may sample residential project na. So, pwede ninyong gawin is make this as your basis. Okay? So, yung mga wala doon sa BT2 na problem na binigay sa inyo, yan. Dito nyo makikita yung mga tips kung ano yung mga kulang pa doon. So, kailangan niyo ng mga grid lines. Of course, the section line, kung saan kayo nag-section. The horizontal level line, the leader lines depicting your finishes. Tapos, kailangan ninyong gawin is magkaroon kayo ng mga building lines na makakapal. Okay? The thicker the building lines, it means na ito yung mas malapit sa ating point of view. Sa ating camera, kumbaga. Tapos, huwag niyo kalimutan maglagay ng yan, earth fill. Lagay kayo ng earth fill. Okay? So, gagawin niyo yan dito sa inyong major plate na sample. So, paano niyo gagawin yon? Palitan lang ninyo yung mga layers na mga lines sa mga ito. Okay? So, alam naman ninyo gawin iyon. So, di ko na i-demonstrate ko paano yun. At least alam na ninyo paano mag-export ng elevation from your existing na SketchUp. Okay? So, gagawin lang ninyo dito. Pwede ninyong extend to mga to. Ayan. Extend nyo dito. Delete lang ninyo yung mga sobrang mga lines. Ito yung mga sobra na to. Ayan. Linisin nyo lang. So on and so forth. Tapos yung sa layer na sinasabi ko kanina, yung building outline, pwede kayong gumawa ng layer. So ipangalan lang ninyo doon. New layer tayo. A-building outline. Yan. Tapos ilagay nyo dun yung magenta ulit para makapal. Yan. Tapos sa line weight, bahala na kayo mag-discover. So I think pwede kayong gumamit ng more than 0.6 up to 1 kung ano yung mas makapal, no? Yan. Basta meron tayong hierarchy ng layer sa kanang mga building outlines para magkaroon ng depth yung elevations ninyo. Okay, so since meron tayong front elevation, yung tinuro ko sa inyo kanina, pwede nyo i-apply dito sa right side, sa rear, saka sa left side elevation. Ito, so pag kinlik nyo itong mga to, ito ay right side. Oops. Right side. Okay, minsan malaglang yung no. Ayan. Okay, so sa right side, pwede nyo ulit i-hide muna itong perimeter wall para makita kung ano yung nasa gilid nito. Yan. Now, iba ginagawa, kita pa din yung perimeter wall pero naka-hidden lang siya. So, just like this. Ayan, naka-hidden line yung property line niya. Yung perimeter wall na nandoon sa property line. Kasi nga, ang purpose ng elevation is to see the exact location of the doors and windows, no, sa inyong mga walls. Kung natatakpan siya ng perimeter wall, ma-defeat yung purpose ng pagkakaroon ng mga building elevations. So, kailangan ganyan siya. No? Kita pa din siya. Pwede niyong i-hidden line na lang yung mga perimeter walls para alam ng tumitingin na ito ay naharangan talaga ng perimeter walls. Except kung ito ay nasa firewall. Okay? Now, since okay na tayo sa elevations, we can move on to the building sections. Sa building sections, pwede natin itong gawan ng section plane under ng tools.
Okay, so select nga natin to section plane. Ayan. So, yung ating cursor ngayon, magiging isa siyang section plane. Kung saan may tatapat ng section plane, yun yung puputulan niya. For example, ilagay ko siya dito sa muka ng perimeter wall. Let's see kung ano mangyayari. Yan. Pagka-click ko dito, sabi na section name, section 1. Ipangalan natin dito, longitudinal. All caps. Longitudinal section. Then, section symbol is, gawin natin itong letter B. Yan. Tas okay. Ibalik pa lang muna natin yung hinide natin kanina na perimeter wall. So, unhide all. Oops. Buksan natin yung component. Okay, tapos natin unhide all. Ayan. Okay, tapos labas tayo ng component. Then, select natin tong section plane natin. Ayan. So, pagka minove ko to, M for move, skinlick ko dito sa section plane. Ayan. Pag ginagalaw mo siya, napuputol siya kung saan tumatama yung cutting plane natin. Ayan. Now, question is, saan natin siya puputulin? The answer will be based on your cutting plane dito sa inyong floor plan. Now, kung wala pa kayong cutting plane sa floor plan, maglagay na kayo. Or, pwedeng putulin niyo doon muna sa SketchUp, tapos i-update ninyo yung cutting plane nito. That's why sa activity 1 ng finals, pinagawa ko kayo ng dynamic block na section cutting line. Kasi kayo ang maglalagay nun dito. Okay, para mas mabilis na, dynamic block ang pinagawa ko sa inyo. So, suppose na ang inyong ikakat is near this edge, no? Yung medyo malapit na sa stairs. Ayan. Okay. So, kung ganito na yung section ninyo, we can proceed with it na. So, paano gagawin natin? Nasa ang view pa tayo. Tayo ay nasa left side na. So, click natin left side. Ay, sorry. Left side ba yan? Ito, left side. Ayan. Tapos, dito natin siya. Ayan, gagawin ngayon ng 2D graphic again. So, export. Ayan. Tapos, section slice. Ayan. Tapos, lagay natin dito, long section. Yan. Pakisave ulit ito sa activity folder ninyo. Export. Yan. Tapos, tingnan natin kung ano yung naging itsura niya. Continue. Ayan. So, ito na yung ating pinaka-section. Okay? Now, napansin nyo, nung ginawa lang natin ng section line, o section slice, yan. Normal mga lines lang nandito. Okay. So, pwede natin itong enhance pa sa mga options doon. Balikan natin siya. Now, let's export this again. So, file, export, yan. Imbis na section slice na ginawa natin kanina, 2D graphic gawin natin. So, 2D graphic. Tapos, long section again. This time, mag-options na tayo. Options. CAD version 2018, full scale, check. Tapos, profile lines, polylines with width, gawin natin. Tapos, section lines, polylines with width din, lagay natin. Okay? Tapos, okay natin yan. Yan. Bago ko i-export, close ko muna yung sinampulan ko. Yan, export. Yes. Yan. Tapos papakita ko sa inyo yung comparison kung ano yung pinaka the best option para sa ginagawa ninyo na project today.
Ayan. So, export complete. Let's check. Buksan natin yung long section. Continue. Ayan. So, yung ginawa natin na option kanina, yun the best, no? Explain ko kung bakit. Kasi, pag kinapi-paste natin to, yan, select, tapos Control-C. Tapos nag-Control-V tayo dito. Ito yung lilitaw dyan. Okay. Kanina, yung cutting plane lang, ang ginawa kasi niya is, kung ano lang yung nakakat ng cutting plane, yun lang yung binigay niya dito. Since kulang yun, hindi kita yun nasa likod, ang awkward ng pagkakakat niya dito. Kasi kulang nga, ang binibigay lang niya yung surface lang. Ayan. Hindi mo siya magagamit as your detailed one, no? Detailed na section. Dito naman sa pinakataas, ginamitan natin siya ng wide lines for every entities. So, nangyari, lahat ng entities, kahit mga furniture, ang kapal. Okay. So, yung binigay ko na option kanina, pinakita ko sa inyo, yun yung pinaka-the best. Okay. Tapos, the same ang gagawin ninyo sa building elevation. Lagyan din ninyo ng makapal na line sa palibot. Tapos, makapal din yung mga kung ano yung nakakat niya. Ang basis ninyo, yung SketchUp mismo. Yan. Sa SketchUp, nakikita mo naman ninyo kung ano yung makapal niyang mga lines. Yung mga natatamaan ng mga cutting planes. Yan. Also, huwag niyo kalimutan, this is section. So, meron siyang dapat mga hatches sa mga nasa section niya. So, pwede kayong A-hatch muna. A-hatch. Tapos, gamitan ninyo ng mga hatch na appropriate para sa isang wall, slab, floor. Ayan. So, for example, ang gusto ninyo ay concrete. AR concrete. Ayan. Tapos, yung kanyang scale is 0.2 lang. Ganon. For example lang naman. Ayan. Di, lagyan nyo siya. Ilagay nyo sa mga lugar na appropriate na meron siyang concrete. Yan. So on and so forth. Tapos lagyan din ninyo ng earth fill sa ilalim. Tapos lagyan din ninyo ng mga isolated footings. Again, meron tayong sample dyan. Sample natin ay nandoon sa PDF sa Canvas module. Okay. So, ito na yung gawin ninyong basis para kung ano yung gagawin ninyo dito sa AutoCAD ninyo. Okay? So, again, yung mga annotations natin, yung grid lines, yung horizontal lines, wag natin kakalimutan yan. Now, pagka natapasan ninyo to, pakisave lang ito sa inyong major plate, no? Ayan. Paki-name na ang inyong major plate. Save as natin siya. Save as. Yung major plate natin, lagay natin na final underscore MP underscore section underscore surname underscore first name. So, the expected outputs are, syempre, yung apat na elevations, building elevations, the front, the rear, the right and left elevation. Tapos dito naman sa section natin, meron tayong longitudinal saka cross section. So, bahala kayo sa pagpuputol nito. Siyempre, lagi natin tinitinan yung kanyang connection from ground to second, which is the stair. Yan. Sa kabila, yan, maganda kita din yung stair or kita yung bathroom or toilet. So, basta dalawang section, tapos apat na building elevation. Kumpletuhin ito, tapos ipareho doon sa binanggit ko sa umpisa pa lang na PDF.